Ang paggamit ng Black Flash ng King of Curses, ang pagtaob ni Maki Zenin at ang paglitaw ng isang panibagong halimaw. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 253 Full Chapter Review. Bago ang lahat, makita natin sa weekly Shonen Jump cover na nafe-feature si Sukuna, si Yuta at itong si Yuji, at meron pa tayong color spread na nagfe-feature ng nangyaring pagtusok ni Maki sa puso ng King of Curses. Sa pagsisimula ng chapter ay makita natin nag-uusap-usap ang parabang mga higher ranking ng mga Jujutsu sorcerer sa Jujutsu Tech, habang sinasabi kung sino daw ang pinakamalakas na first grade. Na sinabi naman ni Meimei na walang duda si Kusakabe yun, sinabi naman ni Nanami na depende sa sitwasyon, pero sa palagay niya ay si Kusakabe din, at sinabi naman ni Gojo na si Kusakabe din kung i-disregard ang 3 great clans. Si Kusakabe naman, dahil ayaw niyang magyabang, sinabi niya na kahit na sino except sa kanya or kay Usami. At this point hindi pa natin alam kung sino si Usami, pero maaring malaman natin yan sa pagpapatuloy ng pag-release pa ng mga bagong chapters. Matapos naman ang napakaiksing flashback na yun ay nagbabalik na tayo sa laban ni Maki at nitong si Sukuna. Habang tumatakbo in a very high speed itong si Maki ay naiwasan niya ang slash na ginawa nitong si Sukuna, na dahilan naman kung bakit tinamaan ito ang building na sa kanyang nasa likuran. Tumagos dito ang slash nitong si Sukuna na dahilan kung bakit unti-unting nalaglag ang parteng ito ng building habang nagkakaroon sila ng close quarters hand-to-hand combat. Nang dahil na rin doon, ang mga sasakyan na nasa parking lot na nasa upper floor ng building ay nagsimula ng magsilaglagan sa kanila, na ni-utilize naman itong si Sukuna sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang slashes nang hindi nakikita nitong si Maki. Subalit dahil nga napakataas pa rin ng senses nitong si Maki, nagagawa pa rin niyang maramdaman kung saan nanggagaling ang mga slashes, at nakikita niya yon na dahilan kung bakit nabablock niya pa rin ang atake ni Sukuna. Subalit kahit nagagawa nga yung maharang nitong si Maki, hindi naman niya napipigilan ang impact na nadudulot ng mga ataking yun. Kaya naman tumalsik siya sa isang nearby na building, at bago pa man lamang niyang mabawi ang kanyang footing ay agad siyang hinabol ni Sukuna para mag-launch ng isang follow-up attack. Nagkaroon ng contact si Maki sa kamay nitong si Sukuna, kaya nakapaggamit itong si Sukuna ng cleave sa kanyang katawan. Makita natin dito na nagkaroon na nga ng napakaraming slices sa katawan nitong si Maki, subalit bago pa man lamang completely mapulbos ni Sukuna ang kanyang katawan ay biglang nag-appear itong si Ino sa likod nitong si Sukuna. Habang tinatangkang samantalahin ng opening ng pagkakatalikod sa kanya ng King of Curses, subalit bago pa man lamang ma-deploy completely ni Ino ang kanyang atake ay inunahan siya ni Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanya ng napakaraming slashes, na hindi lamang nag-cancel out ng kanyang curse technique kundi nagbigay pa sa kanya ng napakaraming injuries. Hindi lamang yon, habang busy itong si Ino na i-defend ang kanyang vital organs mula sa mga slashes, ay sinipa pa siya ng napakalakas nitong si Sukuna, na dahilan kung bakit completely na knockout siya at tumalsik pa sa labas ng building. Pero biglang nagtaka si Sukuna dahil bakit hindi hawak at hindi ginamit ng Shiesti Sorcerer na ito ang Dull Blade, or ang blade na nagko-contain ng critical ratio na curse technique ni Nanami Kento. Then makita natin na sa itaas lamang ng floor na kinatatayuan ng King of Curses ay naroroon ang shadow ni Kusakabe na hawak-hawak ang Dull Blade ni Nanami, at winasak ang mismong kinatatayuan niya para maatake si Ryomen Sukuna gamit ang kanyang critical ratio. Subalit nagawa yung mablock ni Ryomen Sukuna, at hindi man lamang yun nagbigay ng additional damage kay Sukuna tulad ng nagawa ni Ino previously. Dito na-realize ni Kusakabe na nabasa na ng King of Curses ang kanilang plano, dahil nakita nga niya na hindi hawak ni Ino ang Dull Blade, kaya maaaring in-expect niya na may ibang sorcerer na aatake sa kanya gamit ito. And since hindi nga naging effective ang ambush na binabalak ni Kusakabe na hawakan siya ngayon ni Ryomen Sukuna, at tinatangka na sana siyang patayin, subalit nakabalik na agad si Maki sa scene habang tinatapon si Ryomen Sukuna papalayo dito kay Kusakabe. Iniisip ni Maki na kahit na makarecover pa si Yuta or itong si Yuji at ipagpatuloy nila ang pagtutulungan para talunin si Sukuna, hindi yun magiging maganda dahil habang tumatagal mas lalo pang napupunta sa zone itong si Sukuna. Kaya naman hanggat maaari ay gusto niyang mapatay si Sukuna right here, right now. Gumamit na naman sana ng slash itong si Sukuna habang tumatago, subalit nabasa at nakita na naman yon ni Maki habang siya pa ang pinapatalsik. Habang nagla-rush towards Sukuna ay pinutol ni Maki ang mga pillars or ang mga pundasyon ng building na kanilang pinaglalabanan, at sinipa ang isa sa mga ito papunta kay Ryomen Sukuna. Subalit bigla na lamang nagulat si Maki nang biglang mawala si Sukuna sa kanyang paningin at nag-teleport malapit sa kanya habang dinadakot ang kanyang muka. Nasabi ng narrator na napakadami ng napaka-talented at napakalalakas ng mga sorcerer na nakalaban ni Sukuna, maging matapos niyang labanan ang Honored One na kalaban niya ang lightning god na si Kashimo Hajime.
anime na kalaban niya ang isang sorcerer na may potensyal talagang malampasan maging si Gojo Satoru na si Hiromi Higuruma at ang prodigy na si Yuta Okutsu. Subalit maging matapos ang laban niya sa mga napakalalakas ng mga sorcerer na yon ay hindi man lamang siya natinag at naging parabang appetizer lamang sa kanyang mga laban na yon. At ngayong kaharap niya ang isang nilalang na nagde-defy sa kanyang mismong prinsipyo na ang Jujutsu dahil nga merong heavenly restriction itong si Maki ay parabang mas lalo pang ginaganahan itong si Sukuna at nagiging ecstatic. Nakarating ang dalawang ito sa labas ng building habang iniisip nitong si Sukuna na natutuwa talaga siya kay Maki dahil unlike Yuji, talagang tinanggal na ni Maki ang lahat ng kanyang emosyon at talagang naging siyang isang tunay na halimaw tulad na lamang ng kung paano niya minasakar ang buong Zenin clan. Habang kaharap si Maki ay sinabi din niya na ang Jujutsu ay parabang ang flesh and ang core, subalit kung si Maki daw ang pag-uusapan, ang katawan nito ay parabang ang literal na ang bone at ang marrow. Dinagdag pa ni Sukuna na ang very existence nitong si Maki ay nagde-deny ng pagiging isang Jujutsu sorcerer. Nang dahil dito nakapagdesisyon si Sukuna na sabihin na ang laban na ito ay ang magde-decide kung ano ang talagang dapat i-develop, ang Jujutsu ba or ang flesh and bone. Nasabi din niya na ito ang pinakaunang beses na nabigyan siya ng role na patunayan ang kanyang side na parabang binibigyan siya ng responsibilidad na patunayan na mas malakas ang kanyang prinsipyo and logic na gumamit ng Jujutsu. Nagulat na lamang si Maki nang habang ginagamit niya ang kanyang soul split katana ay naramdaman niya na tinurn off na ni Sukuna ang paggamit niya ng reverse curse technique, kaya nangangahulugan yun na temporarily hindi titibok ang kanyang puso. Habang sinasalo at pinipigilan nitong si Sukuna ang kanyang soul split katana ay nagcha-charge up naman ang kamay nito at makikita natin na talagang nasa zone na ang King of Curses at tumataas pa ng tumataas ang kanyang voltage na dahilan kung bakit na pull off niya ang isang napaka-nasty na Black Flash. And being so unpredictable, hindi inaasahan ni Maki na kayang gumamit ng King of Curses ng Sparks of Black, kaya naman hindi siya nakapag-prepare ng kanyang defensive stance at nilamon yun ng buong buo ng kanyang abdomen. Nabanggit din all throughout the story na walang kahit na sinong kayang kumontrol ng Black Flash, pero na-force activation yon nitong si Ryomen Sukuna sa pamamagitan nga ng pagta-turn off ng lahat ng bagay na ginagawa niya sa kanyang katawan at sa pagfo-focus ng lahat ng kanyang cursed energy at lahat ng kanyang will sa kanyang suntok na ginawa. At tapos tamaan ng napaka-nasty na Black Flash, itong si Maki ay hindi na siya nakita pang muli sa sumunod pang mga panels, habang naiiwan si Kusakabe na nagwa-wonder at nagtataka habang iniisip, siya na lang palang natitirang sorcerer ngayon na kailangang humarap kay Sukuna dahil hindi siya tutulungan nitong si Meimei. Ang iba pang sorcerers ay wala na sa battlefield, tanging si Yuji at si Choso na lamang na up to this point ay hindi pa rin nagpapakita. Iniisip sana ni Kusakabe na kung alam niya lang ay hindi na sana siya pumasok sa laban kung ganito lang din ang mangyayari. Subalit at this point, wala na siyang choice kung hindi ang tapatan ng King of Curses dahil hindi din naman siya nito patatakasin. Especially now na nagkaroon na nga ng Black Flash itong si Sukuna na nangangahulugan lamang na mas tumataas pa ang kanyang voltage habang tumatagal, tulad na lamang ng kung paano pa mas nagiging in zone si Gojo matapos niyang gumamit ng consecutive na mga Sparks of Black. Kaya naman para sa pinakahuling panel ay mafe-feature naman ang face-off sa gitna ng strongest sorcerer in history, ang natitirang sorcerer available as of this moment. Ipapakita na ba ni Kusakabe kung gaano siya kalakas kahit na hindi siya gumagamit ng curse techniques? Maaaring ang unang parte ng chapter na ito na nagpapakita ng pag-uusap kung sino ang pinakamalakas na first grade ay ang parabang foreshadowing ng kung paano ipapakita ni Kusakabe ang kanyang overwhelming strength na gagamitin niya para patayin ang King of Curses. But since magkakaroon nga ng chapter break para sa susunod na week, kailangan nating mag-wait longer para sa mangyayaring duelo sa gitna ng King of Curses at ng Goat Cabe na to. Maaring sa pag-release ng susunod na chapter ay magkaroon na nga ng awakening si Kusakabe habang nangyayari sa kanyang identical na bagay na nangyari kay Gojo Satoru at sinasabi ang kataga na throughout heaven and earth, I alone am the only Jujutsu sorcerer left. But I think that is all for this video. Kung gusto nyong makahabol at makasali pa sa nangyayaring raffle, i-visit nyo lamang ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb at basahin ang mechanics and qualifications kung paano maging isa sa lucky winners. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.